Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po, GCF family. Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay narito bagamat may bagyo. Totoo nga na ang lahat ay nasa biyaya lamang po ng Panginoon. Ang makita natin, ang presensya ng bawat isa ay kagalakan po at isa ring encouragement. Sabi nga po sa mga awit, 103-4, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Kaya patuloy natin siyang purihin at magbigay galang tayo sa Kanyang kataasan, sa Kanyang karangalan, at sa Kanyang kapangyarihan. Kusa nating ihandog ang ating mga sarili bilang karapat-dapat na pagsamba sa ating mahal na Diyos. Tayo po'y sandaling manalangin. Opo Panginoon, tunay na nagpapasalamat kami dahil alam po namin na kayo po ang naghatid sa amin sa dako na ito upang kami magkatipon at sambahin ka sa inyong banal na pangalan. Dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagkilos mo sa buhay namin, ang pagkilos ng banal na Espiritu sa puso namin, at mamaya sa iyong anak na si Pastor BJ na gagamitin mo sa aming kalagitnaan, patuloy na mabuksan ang aming isip, mabago ang aming buhay, umayos ang aming puso, na laan na magpuri, magpasalamat at maglingkod sa inyo. Panginoon, sambahin kang walang hanggan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming papuri. Amen at amen. Inaanyahan ko po na tumayo po tayong lahat. Patuloy nating purihin ang ating Diyos. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 1. Babasahin po natin ang verses 13 to 16. 1 Peter chapter 1, verses 13 to 16. Tayo po'y tumayo sa pagbibigay galang sa banal na salita ng ating Panginoon. Therefore, preparing your minds for action, and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, You shall be holy, for I am holy. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo nga po ang magturo sa amin sa hapong ito. Bigyan mo ng linaw ang bawat talata na aming babasahin at aaralin. At bigyan mo po ng conviction ang mga ito sa aming puso't isipan upang sa aming pang-araw-araw na buhay ay maipamuhay namin ang kabanalan na iyong nakamit para sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo maupo. Tayo po ay nag-uumpisa ng isang bagong series ng mga mensahe on the communicable attributes of God. Naalala nyo, hindi matagal ang nakaraan na tayo ay nagkaroon ng series on the incommunicable attributes of God. Yun po yung kanyang mga kalikasan na hindi niya nakukommunicate sa atin o nasi-share sa atin. Kaya incommunicable.
Napag-aralan natin na siya ay omniscient. Nakakaalam ng lahat. Hindi po tayo pwedeng maging ganon. Napag-aralan natin na siya ay omnipotent, ang makapangyarihan sa lahat. At yun po ay hindi niya nakukommunicate sa atin. Napag-aralan din natin noon na siya ay omnipresent, sumasa lahat ng lugar. Siya ay eternal, walang hanggan. Siya ay immutable, hindi nagbabago kailanman. At yon, lahat po na iyon ay kalikasan ng ating Diyos na hindi niya nakukommunicate sa atin. Pero meron siyang mga attributes na communicable. Ibig sabihin, sa mga hinirang niya, sa kanyang mga anak sa pananampalataya, ang mga attributes na ito ay maaari niyang ipasa sa atin. Kaya communicable siya. Kumbaga sa sakit, nakakahawa. Nahahawa tayo dapat sa mga attributes na ito ng ating Panginoong Diyos. Ang una po sa mga attributes na ito na aralin natin itong buwan ng November, meron po yata tayong 4 na attributes. So, holiness, love, grace, and justice. So, ang una po nating pag-aaralan ay ang kanyang kabanalan. So, ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Maging Banal dahil ang Ama natin sa langit ay banal. At ating pong pag-aaralan ng 1 Peter chapter 1 verses 13 to 16 katulad ng ating binasa kanina. So umpisahan natin ang seryeng ito sa pag-aaral ng kanyang kabanalan. Bakit kabanalan? Sapagkat yan po ang pinaka-unique na attribute ng ating Diyos na pwede niyang ibahagi sa atin. At yan ang essence ng kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagiging banal. Hindi siya Diyos kung hindi siya banal. Kaya napakahalaga ng kanyang kabanalan. At nagmumula po yung ibang communicable attributes niya in one sense, nagmumula po sa kanyang holiness. So yung kanyang justice ay nagmumula sa kanyang holiness. Yung kanyang grace and love ay nagmumula sa kanyang holiness. Dahil sa kanyang kabanalan, kailangan niyang gawing banal ang lahat ng kanyang mga hinirang upang makasama niya ng walang hanggan. Kasi kung hindi tayo magiging banal sa kanyang harapan, hindi natin siya maaaring makasama at makaulayaw sa walang hanggan. Kaya parang nagmumula lahat sa kanyang kabanalan ang ibang communicable attributes ng ating Diyos. Sa mga naunang talata ng ating teksto, nasa 1 Peter chapter 1 po tayo. So obviously, dahil dun sa title ng book, ang sumulat po nito ay si Peter. Siya po yung leader ng mga apostles. Siya yung pinakamaingay sa kanila, pinakamapusok sa kanyang pag-uugali. At kung minsan ay nakakapagsabi siya ng hindi niya dapat sabihin. Kung minsan naman parang nangungusap ang Diyos sa kanya. Katulad na sinabi niya sa Matthew 16:18, "Thou art the Christ, the Son of the living God." And sabi ni Jesus, "Flesh and blood did not tell you that, but only the Spirit of God." Ito ay si Peter. Siya yung nag-deny sa ating Panginoon 3 beses bago tumilaok ang manok. At dahil doon, siya ay lubhang nagsisi at nasiraan ng loob. Pero siya ay ni-restore ng ating Diyos. Sa John chapter 21, makikita ninyo ang kwento na iyon sapagkat siya ay bumalik sa pangingisda. Ngunit tinawag siya ng Panginoon at 3 beses ang tinanong, "Do you love me?" At kanya namang sinagot. Kaya 3 beses sapagkat 3 beses din daw siyang nag-deny sa kanya. Ito po si Peter ang sumulat ng liham na ito. 1 Peter. Sabi sa chapter 1, verse 1, sinulat niya ito, "To those who are elect exiles
mga hinirang ng Diyos. Exiles dahil tayo ay parang naka-exile dito sa mundong ito, hindi ito ang ating tahanan. So, sila ay exile din dahil sila ay na-disperse sa maraming lugar, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, ang kausap niya ay mga Kristiyano. Ang sinulatan niya ay mga kapatid sa pananampalataya. At sa mga naunang talata, inilatag ni Peter ang kagandahan ng ating kaligtasan kay Jesus. Babasahin ko na lang po ang verses 3 to 5 ng chapter 1. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Blessed be, isang papuri. No? Isang doxologia. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Isang napakadakilang kaligtasan ang kanyang ipinagkaloob sa atin. Wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili. Wala tayong pagnanasa na makilala ang Diyos o sambahin man siya sa ating original state of depravity, ang ating pagiging makasalanan, ay hindi tayo lalapit sa Diyos. No one seeks after God, sabi sa Romans chapter 3. No one understands, walang nakauunawa ng kanyang ebanghelyo. No one does good, no, not one. Ngunit kahit na gano'n ang sitwasyon at tayo ay patuloy na at papunta na sa impyerno, kumilos ang ating Diyos. Sa kanyang kagandang loob, sa kanyang kahabagan, tayo ay kanyang niligtas. Yung pong sinasabi ni Peter dito. At dahil doon, ang karampatang tugon sa dakilang kaligtasan na ito ay ang pagtuon ng ating pag-asa sa Kanya. Let us set our hope in Him. At pamumuhay ayon sa Kanyang kabanalan. Let us seek to live in holiness. So, pagtuon ng Kanyang pag-asa, ng ating pag-asa sa Kanya, makikita natin yun sa verse 13. At pamumuhay ayon sa Kanyang kabanalan, verses 14 to 16. So ang mensahe napakasimple. Dahil tayo ay iniligtas ng Panginoon ayon sa Kanyang grasya. Hindi dahil sa kahit na anong ginawa natin na mabuti, sapagkat wala naman tayong kakayanan. Dahil sa kagandahan ng Kanyang kaligtasan sa atin, na by grace alone, ang ating dapat response o tugon natin sa ganong klaseng pagliligtas ay yung mga utos na ibinigay ni Peter dito sa mga verses na ito. So tignan natin yung una. Pagtuon ng ating pag-asa sa Kanya. Sabi sa verse 13, therefore, kaya ako binalikan yung mga previous passages kasi merong therefore. Kaya natin sinariwa yung kadakilaan ng ating kaligtasan na sa pamamagitan ng grasya lamang. Narinig nyo naman yung testimonyo ng dalawang kapatid natin, di ba? Nagugulat po ako na meron palang nakikinig sa mga sermon namin. No? Na nung sinermon namin yung Sola Gratia, meron palang nakikinig. No? At sa kanilang pakikinig ng wala namang nanggaling sa amin doon, lahat yun ay galing sa Biblia, natutunan nila na tayo ay niligtas by grace alone. At yun ang naging parang punot dulo ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. At dahil doon, sila ay dinala sa isang lugar sa kanilang buhay na sila ay tumanggap sa ating Panginoon. Napakagandang pakinggan yung mga testimonyong ganun. Kaya po yung mga baptism video,
Huwag niyong isipin, ang haba-haba naman. Kinakain na yung oras ng sermon sapagkat bahagi po siya ng sermon. Mas matindi po ang epekto ng mga ganong testimonyo kisa sa kahit na ano pang maaari mo sabihin mula sa pulpitong ito. At para sa isang mangangaral ng salita ng Diyos, napakatamis pong marinig na meron palang nakikinig at meron palang nababago dahil sa aming pangangaral ng salita ng Diyos. Napakaganda pong pakinggan. Kaya naman sabi ni Peter, inyong itoon ang inyong pag-asa sa Kanya. Set your hopes on Him. So verse 13, preparing your minds for action, being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ang imperative po doon, ang utos po doon, ay set your hope fully on the grace. Set your hope fully. Yun po ang commandment, kumbaga. How? By preparing your minds for action, number 1. By being sober-minded, number 2. So, ang inuutos sa atin ni Pedro ay ituon ang ating pag-asa sa Kanya. Bakit naman hindi? Siya ang nagligtas sa atin. Hindi naman niya tayo kailangan iligtas. Naging napakabigat pang naging cost sa Kanya ng ating pagliligtas. At yun ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus. Bakit naman niya ginawa yon? Sapagkat kung hindi niya gagawin yon, hindi po tayo maliligtas. Hindi po natin siya hanapin, hindi po natin siya maunawaan. Kaya't siya na ang kumilos at sa kanyang kahabagan ay siya ang nagbuhay sa ating mga puso. Kaya naman ang utos niya, preparing your minds for action. Itaguyod natin ang ating isipan sa tamang doktrina at katotohanan. Yung pong phrase na yon, preparing your minds for action, ay sinabi din ni Moises nung aalis na yung mga Israelites sa Exodus chapter 12. Sabi niya, kakainin niyo yung Passover meal. In this manner you shall eat it, with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. And you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Alam natin yung kwentong yun, di ba? Niligtas ang buong bayang Israel sa lahat ng merong pintura ng dugo sa kanilang doorpost. Ang angel of death ay nag-pass over sa kanila at nagpunta dun sa mga tahanan ng mga taga-Ehipto at lahat ng mga panganay nila ay nangamatay. At yung pagliligtas na yon ay paghahanda para sa paglisan ng bayan ng Diyos sa Ehipto mula sa kanilang pagiging mga alipin. Kaya sabi niya, you shall eat it with your belt fastened. Same words po ang ginamit. Kasi yung preparing your minds, sa ibang translation ng English Bible, preparing or binding preparing the loins of your mind. The loose ends. Kasi alam nyo noon, ang mga damit, parang lahat sila nakarobe. Para sila makatakbo sa kanilang pagtakas sa Ehipto, kailangan nilang pulutin yung hem ng kanilang robe at itak in sa belt nila. Kaya fasten your belt, sabi ni Moises. Sabi ni Kristo Jesus sa Luke 12, stay dressed for action and keep your lamps burning. Yung po ay isang figure of speech, kailangan handa po tayo sa ating pag-iisip sa lahat ng klaseng salakay ng kasamaan na galing sa mundo. Yung po ang sinabi ni Pablo tuloy sa Ephesians 6:4. Sabi niya, our battle is not with flesh and blood. No, dahil marami tayong kalaban ng mga evil spirits. Stand therefore, sabi niya sa verse 14.
having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. Ito ay isang larawan ng isang taong handa dahil siya ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paghahanda ay sa pamamagitan ng pagbasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tamang doktrina at katotohanan. Itaguyod natin ang ating mga isipan doon sa mga yon. At tayo ay magiging handa. Yan po ang tawag sa mga Boy Scout, di ba? Laging handa. No, be prepared. Pangalawa, ang sabi ni Pablo dito, iwaksi natin ang ating pagkahumaling sa mga bagay ng sanlibutan. And being sober-minded. No? Yung word po for sober-minded dito ay sa ibang translation, temperance. Hindi nalalasing. Hindi naaalipin sa mga bagay, sa mga bisyo. Yun po ang literal meaning. No? Sabi sa 1 Peter chapter 4:7, the end of all things is at hand. Si Pedro din na nagsabi nito, therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Para sa kanilang pananalangin at pangungusap sa Diyos, ang kanilang mga puso't isipan ay maging handa. At kailangan ng unang step is to be self-controlled, sober-minded. Huwag paalipin sa mga bagay ng sanlibutan. Sabi ni Peter, the end of all things is at hand, sapagkat ang paniwala ng mga apostol noong panahon na yon ay darating na ang Panginoon. Kailangan ready na tayo. Siyempre, 2,000 years later, yun pa rin ang panawagan sa bawat isa sa atin. Parang napakarami ng mga unos, no? Merong earthquake, merong bagyong Tino, ngayon meron namang bagyo. Sabagay, dapat sanay na tayo mga Pilipino sa bagyo. Kasi we get 26 typhoons every year on the average. Sa inyo na sabi ng Pag-asa, no? Pero parang palakas ng palakas, di ba? Parang yung mga lindol, palakas ng palakas na rin. Ito ba yung sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang Olivet Discourse na ito yung malapit na manganak ang isang babae, yung throes of birth pangs, ang wika niya. Ito na ba yun? Kasi kung yung birth pangs na mga yan ay para sa pagdating ng tribulation period, anong mauna sa tribulation period? Yung rapture. So ang rapture po maaaring mangyari kahit na anong oras. Ganun po ang kaisipan nila Pedro ng panahon na yon. Hanggang ngayon, ganun po ang ating tinuturo. Kaya dapat tayong laging handa. Being sober-minded. 1 Thessalonians 5:6-8. So then, let us not sleep as others do. Sabi niya kasi, ito yung 1 Thessalonians 5 ay tungkol sa Day of the Lord, yung pagdating niya sa paghahatol. Yung pagdating niya, second coming niya after the tribulation period. Para kanyang i-set up ang kanyang millennial kingdom. So, sabi ni Pablo, so then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night, yung mga nagpapaalipin sa sanlibutan. But since we belong to the day, tayo'y ligtas na, tayo ay nasa liwanag na ng kaligtasan ni Jesus, we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Same language sa Ephesians 6. Same sa sinasabi ni Peter dito, prepare your minds, be sober-minded. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 5, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Bagaman ito ay kanyang tinutukoy dito ay si Timothy, isang pastor, at ang mga gawain ito ay gawain ng isang pastor. Ang lahat din naman ng mga gawain ito ay gawain ng bawat anak ng Diyos. Tayo po ay mga evangelist in one sense. Tayo po ay mga ministro ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya ano dapat natin gawin?
Always be sober-minded. Endure suffering. Tiyak mga kapatid, marami na naman tayong maging mga kaibigan, mga kamag-anak, ang dadanas ng hirap dahil sa bagyo na ating nararanasan sa panahon na ito. Magpapatawag na naman tayo ng fundraising drive para tayo ay makapagbigay doon sa mga nangangailangan. At syempre, ang dami ng bagyong lumipas, no? Yung mga flood control project hindi pa rin naayos. Kasi matagal naman talaga ayusin yun eh. So hindi ko sila masisi. Pero bakit hindi nila ginawa ng tama mula sa umpisa? Hindi po ba? Yan ay tanda ng pagiging makasalanan, hindi lamang nila, kundi tayong lahat. Yan po ang fallenness ng ating pagiging mga tao. At dyan po tayo nililigtas ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi niya, ituon natin ang ating isipan sa pagpapalang ating makakamit sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Set your hope. Yan po ang command niya. Set your hope on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Maraming nangyayari sa ating mundo. Saan ba tayo hahanap ng pag-asa? Sino ba at ano ang ating pag-asa? Parang kahit saan tayo bumaling, may problema. May korupsyon, may nakawan, may bagyo, may lindol, may unos, may problema sa bahay, problema sa financial, problema sa pangangatawan, sa sakit. Panginoon, saan ba kami titingin? Ang sabi ni Peter, set your hope on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Yun yung sinabi niya dun sa previous passages. Di ba sabi niya, He has caused us to be born again to a living hope. Born again to a living hope. Ang ating pong pag-asa, hindi pag-asang fake. Ang ating pong pag-asa ay buhay, tiyak. Sapagkat ang ating Panginoon, ang siyang gumawa nitong pag-asang ito, siya ang nangako at siya ay magtutupad ng kanyang pangako. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, mga kapatid. Diyan natin itutuon ang ating paningin. Sapagkat dahil sa kanyang kaligtasan para sa atin, meron tayong salvation ready to be revealed in the last time. Diyan natin dapat ituon ang ating mga paningin, hindi sa paligid. Kaya sinabi din ni Pablo sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4, ang ganito, if then you have been raised with Christ, yung if then po, pwede po nating i-translate yon na since. Since, no? You have been raised with Christ. Ano ibig sabihin doon? Tayo ay niligtas niya. Raised with Christ, di ba sa Ephesians 2:4, He made us alive even when we were dead in our trespasses and sins. He raised us in Christ. Tayo ay kanyang binuhay. He raised us in the heavenly realms with Christ Jesus. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 7. So, yun ang sinasabi ni Pablo dito. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Huwag niyong tingnan yung problema, yung mga suliranin. Makalilipas din po lahat yan. Ngunit ang dapat nating ituon, ang ating paningin, ang ating pananampalataya ay sa mga bagay na nasa langit. For you have died. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Di ba napag-aralan natin to sa Galatians chapter 2 verse 20? I have been crucified with Christ and it is no longer I who lives. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Napakagandang pangako.
When Christ, who is your life, ang ating buhay, ang ating Panginoong Jesus, ang ating buhay ay nasa Kanya at Siya ay nasa atin. So kapag Siya ay niluwalhati, kasama niya tayong maluluwalhati. Napakagandang pangako. Doon natin itoon. Paano? By preparing your mind. Basa ng Biblia, manalangin. Paano? By being sober-minded. Huwag papaalipin sa mga bagay ng sanlibutan. Mic ko ba yun? Ako ba ang gumagawa, no? Kailan ba palitan yung mic? Hello? Hello? Wala naman eh. Loko lang tayo nitong sound system natin ah. Oh! Oh! So dapat daw wag akong gumalaw. O sige, hindi ako gagalaw. Ha? Okay na? Okay na? Okay. Hindi okay. Ganito. Magbabago tayo ng mic. Okay. Yan, okay na ngayon. Pangalawa, pamumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Alam nyo, dahil tiyak na tayong makakasama ng Diyos, tayo ay Kanyang binanal. Hindi niya tayo pwedeng makasama doon sa itutuon natin yung ating hope, di ba? Hindi natin magiging hope yon kung hindi niya tayo ililigtas. Hindi niya tayo maliligtas kung hindi niya tayo babanalin. No? So kailangan, gawin niya muna tayong banal. Ang problema nga, hindi tayo banal. Di ba? Kaya ang kabanalan ni Jesus, ang Kanyang inalok sa atin. Tayo ay ligtas kung tayo ay mananampalataya na yung perfect life ni Jesus ay Kanyang ipinataw sa atin. At yung Kanyang sinless death sa krus ay Kanyang ipinataw sa atin. So ang ating kasalanan ay napunta sa Kanya at pinarusahan ng Ama, datapwat tayo'y bayad. At ang Kanyang perfect life ay ipinataw niya sa atin, datapwat nasunod natin lahat sa mata ng Diyos ang Kanyang mga demands. So yung Kanyang perfect life and sinless death ang naging batayan ng ating pananampalataya. So kapag sinabi sa atin, believe in the Lord Jesus Christ, yun ang ibig sabihin ng believe. Believe in what? Yung perfect life niya ay binigay niya sa atin at ang ating kasalanan ay binigay sa Kanya. At siya ang pinarusahan imbis na tayo. Yung po ang ibig sabihin ng I believe in the Lord Jesus Christ. Yun ang ginawa niya para sa atin. So ang wika dito, verses 14 to 16, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. So maging masunuring mga anak ng ating amang nasa langit. No? Maging masunuring mga anak. Yung pong phrase na as obedient children, mas maganda pong salin, sabi ng ibang mga eksperto, mas maganda pong salin nun sa Ingles ay as children of obedience. Tayo ay mga anak ng pagsunod. Hindi anak na sumusunod, kundi mga anak ng pagsunod. No? Importante po yun na malaman sapagkat kabaliktaran nito ng ating dating katayuan. Naalala niyo yung aking favorite verse sa Ephesians 2, verses 1 to 2. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Pero sabi ni Peter dito, we are children of obedience. So, kabaliktaran siya ng ating dating katayuan. Hindi na tayo sons of disobedience.
tayo ngayon ay children of obedience. Sa Titus chapter 3 verse 3, ang wika ni Pablo doon, "For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others, and hating one another." Yung po ang dati nating katayuan, tayo na mga niligtas na ni Kristo Jesus, ay hindi na dapat ganyan. We are no longer sons of disobedience, we are children of obedience. Ang kanyang utos, "Do not be conformed to the passions of your former ignorance." Dati akala kasi natin mabait tayo, no? Napakinggan niyo yung isang testimonyo kanina. Si MC, no? Yung sabi niya, kasi noon, tingin niya sa sarili niya, mabait naman siya. Di ba? Sabi niya, napakinggan niyo. Wala naman siya masyadong kasalanan. Hindi naman daw siya naglalay. No? Alam niyo, ganun po tayo lahat. Pagka nabasa natin sa Biblia na tayo ay makasalanan, no? Genesis 6:5. Nakakatakot basahin yung Genesis 6:5 eh. "The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually." Ganun ba tayo ka makasalanan? Ganun. Parang hindi naman ako ganyan, pastor. Yung bang doktrina mo, ibabase mo sa iyong karanasan o sa sinasabi ng Biblia? Jeremiah 17:9. "The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?" Sabi sa Matthew 15, "From out of the heart of man comes all things that are wicked." Sabi sa Mark 3, ganun din. Ganun ang puso ng tao. Pero, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Baka isipin nyo, hindi naman ako ganun makasalanan. Kapatid, ganun po tayo talaga. Akala lang natin mabait tayo. Bawa kung kayo'y pinalaki sa simbahan, katulad ko, ako po'y lumaki sa isang Christian home, pastor po ang aking ama, pastor po ang aking lolo, lahat ng aking mga tita at uncle ay mga officer ng church namin. Lumaki po ako sa ganung atmosphere na natutunan ko ang Biblia, ang Ebanghelyo sa isang murang edad. Akala ko din po, wala po akong masyadong kasalanan. Mali po. At yun ang na-realize ng ating mga kapatid who obeyed Christ in the waters of baptism kanina. Kabaliktaran ang estado natin ngayon kisa dati. Kailangan nating talikuran ang dati nating buhay. Yun ang sabi dun sa verse 14. Ang sabi ng Ephesians 4:21-22 ay ganito, "Assuming that you have heard about Him and were taught in Him as the truth is in Jesus." So kung kayo ay tunay ngang na kay Jesus, to put off your old self. Parang maruming damit. Hubarin ang maruming damit. Hubarin ang dating katauhan, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires. Yun po yung nabasa natin sa Genesis 6:5. Yun ang nabasa natin sa Jeremiah 17:9. We are corrupt through deceitful desires. Hindi na po tayo ganon. We are no longer sons of disobedience. We are now children of obedience. So dapat natin hubarin at talikuran ang dati nating buhay. 1 Peter chapter 4 verses 1-2. "Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, that for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live for the rest of the time in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God." Sabi sa Luke 9:23, "If anyone should come after me, he should deny himself, take up his cross daily, and follow me." Doon po sinasabi dito, kailangan natin talikuran ang dati nating buhay. Sabi sa Romans 12:2, paano ba yon, pastor? So sabi ni Pablo, "Do not be conformed to this world, but be transformed," metamorphosis.
Be transformed by the renewal of your mind, and that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, maging masunurin, dahil ang ating Panginoong Diyos ay Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang banal sa lahat. Kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos at ang ating buhay ay dapat ayon sa pamamalakad ng ating Ama. Sabi niya, di ba, sa chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope. Tayo po ay binorn again na niya. No? Sabi sa verse 23 ng chapter 1, since you have been born again, tayo po ay anak na ng Diyos. Not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding Word of God. Bakit natin nilalagay sa sentro ang salita ng Diyos sa ating pangangaral dito sa GCF? Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbabago ng puso ng tao at hindi yung salita ng pastor. Sa John 1:12-13, but to all who did receive Him, yung ginawa nyo ng parte ng buhay nyo si Jesus, who believed in His name, nanampalataya na kayo sa Kanyang pangalan. Nanampalataya na kayo na ang Kanyang perfect righteousness ay nasa inyo na. At ang iyong sinfulness ay Kanya nang pinagbayaran sa krus. Na nananampalataya na kayo doon. No, binigyan na kayo ng Panginoon ng pananampalataya para kain ninyong paniwalaan yun. Sa Kanya nanggaling yung pananampalatayang nagligtas sa atin. To all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Mga anak na tayo ng Diyos. Hindi po totoo na ang lahat ng tao sa buong mundo ay lahat anak ng Diyos. Marami pong nagsasabi, pare-pareho lang naman tayong anak ng Diyos. Hindi po. Ang tunay na anak ng Diyos ay yung Kanyang binanal, yung Kanyang niligtas, yung Kanyang pinili, binigyan ng pananampalataya at nanampalataya sa Kanya. Children of God who were born, pansinin niyo ito, not of blood, hindi dahil tayo ay anak ni ganyan o anak ni ganito. Nor of the will of the flesh, hindi dahil tayo ay nag-decide to accept Him. Nor of the will of the flesh, nor of the will of man, hindi dahil sa ating pagpili sa Kanya, sapagkat hindi natin kayang gawin yon. But of God, we were born of God. So tayo ay anak ng Diyos, dapat tayo ay mabuhay ayon sa pamamalakad ng ating Ama. Philippians 2:15, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Dapat po tayo ay kakaiba. Alam niyo ang ibig sabihin ng banal. Yung word na hagios sa New Testament ay separated, kakaiba, hiwalay. Kakaiba sa mundo, kakaiba sa makasalanan, kakaiba sa mga naaalipin sa pita ng laman, kakaiba sa mga naaalipin ng mga bagay ng sanlibutan, kakaiba. Yun lang ibig sabihin ng the word hagios. Yung pong kadosh, yung pong Hebrew equivalent sa Old Testament, ganon din po ang ibig sabihin. Kakaiba. Tayo po dapat ay kakaiba. Kayo po ba ay kakaiba? O parang kapareho lang kayo ng kapitbahay ninyo? No? Dahil siya ay nandaraya sa kanyang tax, ako na rin. Dahil siya ay pumupusta sa loto, ako na rin. Bakit? Ano ba mawawala sa atin? Aba, napakalaki po ng mawawala sa inyo. Ang inyong pananampalataya. Kakaiba ba kayo? Ang sabi ni James chapter 3 verse 13, who is wise and understanding among you, by his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. Sabi sa verse 15 dito sa ating teksto, 1 Peter 1:15, but as he who called you is holy, be holy.
Do not be conformed to the passions of your former ignorance. Be holy in all your conduct. Sabi sa James 3:13, by his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Huli sa lahat, maging banal dahil ang Diyos natin ay banal. But as He called you is holy, and you also be holy in all your conduct, since it is written, you shall be holy for I am holy. Yung po ay kinote sa Leviticus 11:45. Ang sabi doon, for I am the Lord who brought you up out of the land of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. So inuutos po sa atin na tayo ay maging banal. Sabi sa Leviticus 19:2, speak to all the congregation of the people of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Banal po ang ating Diyos. At wala pong scripture siguro sa Old Testament pinamaganda na maipakita ang holiness ng ating Panginoon, kundi ang Isaiah chapter 6, verses 1-5. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted as mataas, exalted, hindi abot, kakaiba, hiwalay sa ordinaryo. Ganun po ibig sabihin nun. And the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. The whole earth is full of His glory. Or alternatively, may the whole earth be filled with His glory. Ganun po ang kalwalatian ng ating Diyos. Hindi po natin ma-imagine kung gaano kataas, gaano kalawak, napupuno niya hindi lamang ang templo, kundi ang buong sannilikha. Siya ay banal, siya ay kakaiba, siya ay nakaangat. And the foundations of the threshold shook, and the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ang ugat ng kabanalan, mga kapatid, ay ang Diyos. Ang pinagmumula ng lahat ng kabanalan ay ang Diyos. Datapwat siya ang kakaiba, siya ang nakaangat. Sabi sa chapter 6 verse 1, di ba binasa natin kanina? In the year that King Uzziah died. Si King Uzziah, isa sa mga mababait na king ng Judah. Pero sa kanyang huli, 52 years po siyang namuno. Pero sa kanyang later life, siya po ay naging mayabang. No? Ginawa niya yung duty ng isang priest. Siya po ay nag-burn ng incense when it was not his duty to do that. So siya ay pinarusahan ng Diyos. At binigyan siya ng ketong, leprosy, hanggang siya ay mamatay. So he started well, pero he did not end well. Nung pagkamatay ni Uzziah, diyan lumabas yung calling ni Isaiah. Sabi niya, I saw the Lord sitting upon a throne. Namatay yung king, pero yung tunay na king ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. High and lifted up. Nakakatuwa dito, yung ginamit niyang word para sa Lord, I saw the Lord, ay yung salita sa Hebrew na Adonai. Ang ibig sabihin po nun, King of Kings, Lord of Lords. Pero sa verse 3, noong binibigkas ng mga seraphim, holy, holy is the Lord of hosts. Iba pong salita ng Lord dun. Holy, holy, holy is the Yahweh of hosts. So ang Lord, Adonai, King of Kings, Lord of Lords, is the same as Yahweh, Lord of all the earth. Banal ang ating Panginoon. Ang lawak ng kanyang kabanalan ay walang hanggan. Holy, holy, holy. Bakit ba 3 beses sinulit?
Kasi alam nyo, sa ancient Hebrew tsaka sa ancient Greek, pagka sa kanilang kultura, pag meron kayong gustong i-emphasize, inuulit nila twice. No? So pag halimbawa, may tinatawag silang medyo may term of endearment. So Abraham, Abraham. No? Hagar, Hagar. Jacob, Jacob. Israel, Israel. Inuulit nila twice for emphasis. At kung merong katotohanan na kailangan mapakinggan ng husto, kahit ang ating Panginoon, ine-emphasize niya by saying, truly, truly. No? Mapapansin niyo yun sa Gospel of John. Palagi niya sinasabi, bago siya merong banggitin na katotohanan, truly, truly. Amen, amen. Pero dito, 3 beses, holy, holy, holy. So dito, this is hyperbole to the highest. Siya ay banal, banal, banal. Walang katulad ng ating Diyos. Siya ay completely separate from us. Tayo ay creature, siya ay creator. Ang kapangyarihan ng kanyang kabanalan, sabi sa verse 4 and 5, nanginig. Diba? Ang buong templo. And the foundations of the threshold shook. Nagkaroon ng earthquake. And the voice of him who called, and the house was filled with smoke. Siguro kung ako nandito, nagtatakbo na ako. No? Nakakatakot siguro itong nangyari kay Isaiah. And I said, woe is me. Yun po ang isalita ng isang taong desperado, wala ng pag-asa. For I am undone, for I am lost. Sa Hebrew po, yung word na woe is oy. Yung parang wala ka ng kinabukasan. Oy! Oy is me. I am lost. Bakit? For I am a man of unclean lips. Sa harap ng isang banal na Diyos, nakita niya na siya ay makasalanan. At ganon din tayo. Kaya natin ipinapakita ang kabanalan ng Diyos dito sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, ay para makilala natin na tayo ay tunay na makasalanan sa kanyang harapan. At ang tanging response natin ay oy! Pero siyempre, may ginawa ang Panginoon. Wala dun sa binasa nating verse. Pero para mapadala niya si Isaiah to preach the gospel, kanyang kumuha siya ng coal sa altar. So, galing sa mga sinacrifice, no? Picture ng sacrifice ni Jesus on the cross. At yon ang pinanglinis ng kanyang bibig. Sabi niya, for I am a man of unclean lips. So ito, this is the sacrifice of Christ, picture of Christ on the cross. Siya ang maglilinis sa iyo. Siya ang babanal sa iyo. Kaya datapwat, ikaw ay maging banal. Mga kapatid, dakila ang pagliligtas ng Diyos sa atin at tiyak ang ating buhay na walang hanggan. Ang tanging nararapat na tugon diyan ay ang pamumuhay araw-araw sa kabanalan dahil ang ating Diyos Amang nasa langit ay banal. Siya ay banal, tayo dapat ay mamuhay ng banal. Hindi perfect, pero separate. Yung pattern ng pamumuhay nyo natin ay dapat kakaiba sa pattern ng pamumuhay ng mga makasanlibutan. Hindi perfect, pero kakaiba. Hindi tayo dapat kapareho lang ng mga bayan na nakapaligid sa atin. Sabi nga ng Israel. Ayaw natin yun. Kailangan tayo ay kakaiba sa kanila. Dito ako magtatapos. 1 John chapter 3, verses 1 to 3. See what kind of love the Father has given to us. Sabi ni John. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi niya. That we should be called children of God. Sabi ni Peter, as children of obedience, as children of God. We are called children of God, sabi ni John. And so we are. What kind of love is that, sabi niya? Napakadakila ng kanyang pag-ibig. That He should call us children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. That's why dapat kakaiba tayo sa sanlibutan. The world does not know Him. We should not know the world. Pero kung minsan,
hindi na makita ang diferensya natin sa sanlibutan. No? Nag-iossi siya, nag-iossi din ako. Umiinom sila, umiinom din ako. Nagsusugal sila, nagsusugal din ako. Pero ako, paminsan-minsan lang. At nagpe-pray ako bago ako magsugal. Patay. Beloved, sabi ni John, we are God's children. Inulit na naman niya. We are God's children now. And what we will be has not yet appeared. Pero tayo ay ligtas na. Tayo ay meron ng hope. We should set our hope, imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. Meron na tayo nun. That we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, second coming niya, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Anong implikasyon nun? Nung katiyakang yun, na tayo ay anak na Diyos. Tayo siguradong makikita natin siya sa kanyang kalwalhatian. Anong implikasyon? Ano ang dapat nating tugon? Verse 3, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Kakaiba, hiwalay, banal. Tayo po tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa, bigyan niyo kami ng lakas, ng karunungan, ng inyong wisdom na nagmumula sa inyong salita upang kami ay makapamuhay ng may kabanalan. Kakaiba, hiwalay sa sanlibutan, banal, dahil kami ay anak ng Diyos na banal. At ngayon, tanggapin ninyo ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Diyos ng banal, banal, banal. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at ang pakikipisan, tanglaw at gabay ng Espiritu Santo magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.